Okay, hello, good day sa'yo, Leo. So, ang basa natin ngayon is para sa iyong March 7 to 31, no? So, titignan natin kung sino yung nag-iisip sa'yo, kung anong feelings niya sa'yo, kung anong iniisip niya, at kung anong mensahe niya para sa'yo, at kung anong action na gagawin niya. No, titignan din natin ang inyong outcome. So, tignan muna natin kung sino ang nag-iisip sa'yo. So, kung hindi ka pa po subscribe, pa-support naman po ang ating channel, Happy Angel Reading. Pa-like na rin po at pa-hype. Marami rin pong salamat sa mga nagsusubscribe. Thank you so much po. So, tignan natin kung sino ang nag-iisip kay Leo. Sino ang nag-iisip kay Leo? Anong gusto niyang sabihin? Tell us something. Sino ang nag-iisip kay Leo? Oh, outdated thinking. So, ang persons na nag-iisip sa'yo, no, he's replying the events, no? Parang, sabihin natin, someone from your past to, no? Iniisip niya actually yung nakaraan ninyong dalawa. He's replying the events here. Pero, parang ito, nag-run away to eh. He's running away. O, sabihin natin, run away siya sa relationship niya ngayon. Medyo nasa turmoil energy siya at kanya baka andyan yung kino-compare kanya, no? So siguro he's running away sa persons niya o he's running away from a third party kung ikaw ang first niya, no? This is really somewhere for your past. Yan, get back out there, meeting someone. So, kumbaga sabihin na, yes, he's running away and he wanted to set date on you. Gusto kanya makontak, no? Or he's doing away din. Sabihin natin, this person has been dating lot of people, persons, pero nakita natin, you're still on his mind. Trying maybe to, ano, no? Para mai-let go niya ang tinakbuhan niya. Karmic relationship. So, ka-karmic relationship mo siya. Yan, talagang nasa turmoil, karmic situation siya ngayon. Ang persons mo, naalala niya ang inyong nakaraan. Uh, Kinakbuhan din niya yung kasama niya ngayon. He's very attracted to you. Very attracted siya sa iyo. Talagang gustong-gusto ka niya. He wanted to hook up a date. Dalawa na naman ang date dito. At kumbaga, tatlong persons kayo na nakikita ko rito, no? Na makikitaan natin ng reading for today sa iyo, Leo. Tell us more about this person. He's very attractive na ano siya sa pagiging confident mo, Leo. No? Pagiging stunning mo. Actually, nung kayo siguro, hindi niya gaanong naipakita ang totoo niyang pagmamahal sa iyo, Leo. He's hiding his true feeling. O sabihin natin, nagpre-pretend siya. No, siguro ginaslight ka rin nito. Akala niya makakaya niyang ano, no, panindigan. So, ngayon tingnan natin kung anong feeling niya sa'yo. Tingnan natin kung anong feeling. Na dumudulas. Ayan, tingnan natin kung anong feelings ni persons kay Leo. Feelings ng persons kay Leo. Yan, anong feelings ng persons ni Leo? The Empress. Aba, very impressed of you actually. Rock to bottom siya, no? Kana rin niya matiis. Wow, the sun. Knight of Cups. Oh, he's coming rushing towards you, ah. Swords. Things niya sa'yo dito kung makikita mo, no? Ang ano siya rito, eh. Highly think of you rito. Parang ano siya sa'yo. Parang
something has ended, nag-end ang inyong relationship. Kita mo, no? Ten of Swords, nagre-represent ng ending. Kumbaga ano to eh, nag-back, mean it's finished. Tapos ang relationship na to, there is no more pain he can cause you, no? No more games he can play with you. Kumbaga, no more ghosting that can hurt you. So you have hit rock to bottom din siguro sa sitwasyon na to, and you realize na doesn't have any games to play towards you. Itong Empress dito, pag the two of you have landed, pag you have landed exactly where you belong. So the Empress, and this is the ultimate woman, very fertile, wealthy, beautiful, and completely self-assured. He's thinking of you right like that. So pag sabihin din natin, nakikita niya na nagtatranscend ka, thinking na nagtatranscend ka, that you are very glowing. Parang hindi ka nagre-recover dito actually. Parang feels niya na you can live without him. Lalo na may son ka pa rito. Ten of Wands, I Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, the Magician. Very fascinating ang ano mo, ang mix, may very fascinating and mix ng sabihin natin, mix ng impulsive and heavy reality. Nakikita ko rito head mo. Sabihin natin, your person is currently between gusto niya bang mag-upgrade or maging isang page na lang o maging prince ba? No? So, nakikita mo ang Knight of Cups dito. Ito yung Knight of Cups. And Ace of Swords dito. Knight of Cups and Ace of Swords. No, maybe you are maybe receiving some calls sa kanya, or maybe there's a coming call na magugulat ka na lang pa ilan beses siya tatawag sa iyo, that is obsessively sa. Baga, there's a sudden romantic nostalgia sa kanya kung bakit bigla kanyang text, magugulat ka. However, itong Ace of Swords, this is ito yung sabihin natin katotohanan, isang malamig na katotohanan na bigla na lang pumasok sa kanya. Parang this is a breakthrough sa kanyang utak na he finally understand ang nangyari sa inyo dati is already dead with the Ten of Swords, no? So he sees clearly now that na hindi kayong talagang dating persons na kaya niyang paasahin na lang, bigyan ka ng breadcrumbs, no? Parang ganyan. He see clearly now na hindi ka basta babae na he could easily manipulate, no? Siguro sa mga salita or drink, no? Because we got the sun dito. However, ang Ace of Swords nga, ito yung malamig na katotohanan. Kita niya yan sa'yo. So, kung nakikita mo ang burden niya rito with the Ten of Wands, medyo pagod siya. Pagod na pagod siya rito. This is a Ten of Swords.
This one, the Ten of Wands, no? So itong Ten of Wands, pag you feel very exhausted na i-pursue niya, na pursue pa niya yung nakaraan, parang hindi niya na kayang, parang bigat na siya sa nararamdaman niya. Dahil mas mabigat na nakikita niya na nag-level up ka being the Empress, no? Maybe nakikita niya mga ano mo, o nakakabalita siya sa friends mo, nakikita niya maybe mga posts mo, mga picture mo na you're enjoying. So, parang ano, ang sakit sa loob niya na hindi siya kasama sa pag-angat mo. Parang kailangan niyang mag-work hard ng 10 times harder para magpantay kayo. Because the Ten of Wands, ito yung card na he's carrying too much. He's carrying the weight of his own mistake. Nakita niya na alam niyang kasalanan niya. Dahil nga siguro may third party involved, no? Carrying the weight dito, yung parang nape-pressure siya. Kung sino man ang ano, no? Tatakot siya sa competitions na baka may ibang naliligaw sa'yo. Kung makikita may Knight of Pentacles dito. So, this is how he plans to move towards you. Ito yung plano niya na mag-move towards you. Unlike ng Knight of Cups dito, no, itong Knight of Cups, parang sabihin natin, very mabilis na emotional. Pero ang Knight of Pentacles is, sabihin natin, slow, steady, and cautious. So, ang feelings niya, decided to stop panicking na parang isang Knight of Cups. Parang gusto niya na mag-start kayo ng maging solid ang inyong relationship or maging solid ang kanyang plano din. So, gusto niyang i-prove sa'yo na he is gonna be reliable at magiging useful again. Baka magugulat ka, he's offering help din with something sa'yo. Or maybe mag-act mature siya, no? Para ipakita niya sa'yo na he could provide also, no? Na kaya kanyang i-level or kaya kanya ring ano, magpantay kayo, parang ganon. So, medyo overwhelmed ang nakikita natin sa Ten of Wands. Kasi this is yung kung how much yung outgrown na dito mo napakita nung how much ka nag-outgrown sa kanya, no? Na mabigat sa kanya 'yon. Andiyan yung selos, andiyan yung kompetensya, takot, fear of abandonment, fear of rejection. No, yan yung pumapasok ng Ten of Wands. Pag in-outgrown mo siya, since you are glowing, you are very confident, no? You are happy, you are very confident, sabihin natin, you're enjoying being single or being without him, no? Pero kung makikita mo sa Knight of Cup, he still have some feeling towards you, no? But ang Ace of Swords dito, kumbaga, nabigyan siya ng reality check eh. Alam niya na parang mahirap na ibalik ka pa uli sa kanya. Parang hindi kanya mapapanalo sa current style na ginagawa niya. Kaya he wanted to ending that, wanted to change. Alam niya na hindi kanya iwi-win sa mga dating style niya at ways niya. So, parang nagkaroon siya ng realizations dito na kung magi-stay siya sa buhay mo, kailangan niyang itigil yung pagbe-breadcrumbs sa'yo, or like ghost, yung magstay silent siya. Kumbaga, kailangan niyang mag-start na acting like a man, no? Kagaya ng Knight of Pentacles. Kahit Knight of Pentacles muna, no? So, kung makikita mo, ang move niya is Knight of Pentacles ngayon. So, he's gonna be very slow but surely. Itong March lang, no? So, I wanted to clarify ang Wheel of Fortune nga. Ayun, na-clarify na ang Wheel of Fortune dito. So, nakita natin, dito ang Ten of Swords din.
Pagka talagang makikita mo yung ano 'no, yung inat-grown mo siya, 'no, especially itong sun 'no. Um, Ito yung the most positive card sa deck na nagre-represent ng happiness at joy sa on what you have right now na hindi siya kasama. So, nakikita niya siguro na you are very radiant, na nasa light ka. Parang ito, everything you touch is gold, no? Baga, parang nakita rin natin, this is your new soul boundary, no? You have landed kasi na being isang empress. Ito talaga ang pwesto mo, Leo. The empress, this is the ultimate woman. Kaya sinabi ko nga kanina, very beautiful, wealthy, confident, completely self-assured na tao. This is how we see. Kaya andain niyang ano, no? So, kailangan niyang magdahan-dahan sa kanyang kilos at magbago ng ways, no? So, next action siya, nakita mo, andito ang Queen of Pentacles, Magician. Bit more, parang kulang, no? Ayan, may King of Wands. Next action. Next actions towards Leo. Seven of Cups. Na-overwhelm siya. Eh, wow, you got the Ten of Pentacles. His next action. So, this is massive, ano, no? Makikita mo, this is very massive power play. Parang ano, maalis na siya sa Ten of Swords, no? At binitawan niya na ang kanyang Ten of Wands dito. Parang gusto niyang mag-manifest ng bago niyang versions because of the Magician. He wanted to manifest new versions of his life. Just to please you, no? Dahil tingin niya sa you're the empress eh, no? Just to please you. So, ang next action niya rito, parang he is actually walking away din, no? Kasi itong Eight of Cups. Kada tayo Eight of Cups dito. Which ba maganda? Yung medyo na-overwhelm siya sa next reactions niya sa'yo. Parang he's tried to lead. Maging leader. Parang gusto niyang ipakita na kaya niyang i-lead ka. Kagaya nito, no? He's trying to rebrand you himself, no? O sabihin natin, gusto niyang i-rebrand ang sarili niya. Ito yung pagbabagong next actions niya. Tinitignan niya ang mga tools. He's figuring out kung ano no, kung paano kanya mapapantayan din at para confident din siyang harapin ka. Yan ang next actions niya. Then dito ang King of Wands. He wants to show up ito, no? With fire and leadership sa'yo. And he wants to appear as alpha. The man who is bold and charismatic and in charge. Gusto niyang, yan ang ipapakita niya sa'yo. No? His next actions, expect him na parang expect him na magsisend siya ng message sa'yo and make some suggestions that feels very decisive, no? Going to try like a king to compete the king, to translate, to rebrand himself as the king of swords. So once na bumigay ka, so he's gonna be back cold again with the king of swords.
And he will stay silent again, ganun uli. Pagtingin niyang sumagot ka sa mga text niya na tinetext niya sa'yo, pag pumigay ka dito sa King of Wands na pinapakita niya at napaakit ka niya na dito sa Magicians na nakita mo yung ano niya, he will get back on ano uli, being cold. No? So, there's a little bit overwhelmed situations dito tayong nakikita. But overall outcome, he wants the Ten of Pentacles with you. And gusto ka rin niyang in-nurture, gusto niyang ipakita ang Queen of Pentacles. Ito yung pinaka-goal. Gusto niyang he's finally, sabihin din natin, he's finally seeing you na isa kang potential na a long-term partner and a high-value person. Or sabihin natin, isang high-value asset. Because ang Queen of Pentacles, he you as also as the Empress and the Queen of Pentacles, no, kumbaga, lahat meron ka na. No? At siya naman, ipapakita niya na, kumbaga, na very value ka sa kanya. So, ito yung card ng legacy, ang Ten of Pentacles. Yung sabihin natin, family, home. So, hindi lang niya iniisip na shota-shota o quick drinking. He's thinking about how to get back in your inner circle. Natatakot siya na mawala siya sa orbit mo. Kumbaga, gusto niya ng luxury, ang long-term stability sa'yo. So, expect sa ang kanyang next action dito, no, will be solid offer. O, perang kanya ng solid na mahirap i-resist. Na medyo hindi mo mariresist. No? Pero you have your own decisions. No? Lalo na nag-rebrand siya being magicians, he will really fight you just to come back. Gagamitin niya lahat ng resources. No? Baka i-invite ka niya na something na sa isang high-end restaurant or offer you some help also para maapantayan niyang Empress mo at ang pagiging Queen of Pentacles mo. No? And he will actually invite you some fine dining kasi gusto ka nga niyang i-date dito, no? So, dati ginoghost ka, ngayon na-realize niya, no? Dati he's being cold sa'yo because andi dito ang King of Swords. No? Pero ano naman ang feelings mo sa kanya? I wanted to see kung anong feelings mo sa kanya na. What's Leo's feeling towards this Swords? Clarify natin. Seven of Swords. Yan yun, lalakihan na natin. Oh, my King of Cups. And tayo sa King of Swords, being cold. But his next, anong nararamdaman ni Leo sa persons na to? Two of Cups. Tataas lang, sana po. Feelings mo sa kanya, no? Parang nakikita natin dito is meron ka pa rin feelings sa kanya. Pero guarded. Parang internal tug of war to eh. Pero parang hindi ka na lang yung parang isang tao na emotional participant ka. Kumbaga, gumawa ka ng strategic plan, no? Para mapagbago din siya o para bumalik siya sa iyo eh, no? Kumbaga, your feeling dito is conflict between dalawang puso ang pinairal mo. O sabihin natin, between your old heart at saka yung new boundaries na binigay mo because of the sun dito. Nakukuha nyo? So, ang conflict dito, ang King of Swords at the King of Cups din, sabihin din natin, kung ganito dati, no? Ang King of Swords, sabihin natin, ito rin yung Empress logic mo rin siguro, no? Ito yung kung anong feelings mo sa kanya rin. Empress logic to, yung syempre, will cut the crap, no? Yung mga
mga hindi magaganda, you will cut it. Kumbaga nakita mo kumbaga nakikita mo rin siya na total clarity rin. You see him na kung na-desperate din siya sa'yo. Pinakita mo rin na cold ka sa kanya, in-approach mo siya na being cold din at very sharp at analytical. Or maybe this is also advice kung hindi pa siya tumatawag or nagpaparamdam sa'yo, huwag kang kaagad sasagot sa kanya, no? Mag-antay ka ng how many hours, no? Kasi nga, you will use this King of Swords dito at ang Empress move naman, no? Parang ano, how you will respond din sa kanya. Ang Empress naman is sabihin natin, hindi siya yung ano, no? Hindi bigla-biglang sumasagot, no? Kailangan pinag-iisipan niya. So, pag naisip niya na King of Swords ang ang ire-response once na nagparamdam na siya. Kasi definitely there's a lot of communications na mangyayari or mga text na bigla na lang pupunta sa iyong ano no, sa iyong cellphone, mga notifications, no? So, wag kang basta-basta sasagot. Pairali mo ang pagiging King of Swords. Pero nakita natin dito, no? Mahal mo ang taong ito, pero you don't trust his style. Parang hindi ka pa gaano nagtitiwala. Because you set boundaries, very tuning ka rin dito. So, kumbaga, once na mag-approach siya, ang feelings mo sa kanya, ready ka rin na i-cut off mo siya. No, once na hindi mo nagustuhan ang papakita niya sa This might be happening right now or this might be coming soon sa sa March. At least ready ka dito, no? So, ang King of Cups naman, ito yung history mo sa kanya. And there's still a reservoir of emotional maturity dito at nag-aalala ka pa rin sa kanya. We cannot deny dyan. Gusto mo pa rin siya makasama and you still wanted to talk to him. No, pero you are ready to cut him kapag hindi siya nakamit ng standard mo. Yan ang feelings mo sa kanya. Tama ba, Leo? Hindi mo siya, you're not hating him dito. Hindi ka galit sa kanya. Kumbaga, you are holding some space sa kanya. No? Kasi alam mong nagtatago siya ng nararamdaman. Kasi he's still hiding his true feeling. Kumbaga, ikaw ang pumipiga sa kanya para mailabas mo. No? Na which is very kilig moment sa iyo yan. Kumbaga, hinahayaan mo. Kumbaga, binibigyan mo siya ng strategic plan by being silent na parang siya talaga mismo ang kumilos. No? Dahil naging effective siguro ang pag-iisnab mo sa kanya, ang pagtatago mo sa kanya, na hindi ka nagko-communicate, na hindi ka nag-aano, very effective yan. But energy can change, no? So at least cross-watcher andito, you're welcome to hear this reading. Napakagandang advices ang nakikita kong makakatulong. So, ang history mo sa kanya, itong King of Cups, no? Ang gusto mo ipapakita ngayon sa kanya ang Knight of Swords, no? Pero maingat ka pa rin, hindi kumbaga hindi mo pa rin siya trust, no? Yan ang nakita natin. Suspicious ka pa rin. Kasi this is the red flag din, no? Ang Seven of Swords. You feel like he is still being sneaky. Medyo sneaky pa siya na nararamdaman mo. Or hindi pa nga niya he's not yet telling you the truth. Andiyan pa rin yung may ego siya. He's still hiding his feeling towards you. Yan ang nararamdaman mo. Leo, no? Leo. So, nakita ko dito yan ang nararamdaman mo. Pero alam mo na may pagmamahal sa ito, hindi lang siya marunong ilabas sa iyo. Parang hindi niya pa, kumbaga hirap pa siyang ilabas because maybe of the ego, because he's still in the energy na clarity. Pero nakikita mo rito, he's learning, no? Nakita mo, you are on him. Itong sa Seven of Swords, sa kanya ka pero medyo parang ini-still pa rin ang energy mo, no? O parang tingin mo nagpi-play games pa rin siya.
And sometimes yung baka gamitin niya yung magsi-sweet ano siya, word siya sa'yo, 'no? Maging kasi nga he will rebrand himself, he will do anything to win you back dito, pero pay attentions, 'no? Pero tingin ko alam mo ang gagawin mo dito. Ang lingering energy, ang Two of Cups na nakikita ko, ito yung despite ng logic at suspicions mo, ang Two of Cups nagpapakita pa rin na you feel sa kanya na meron kayong strong bond, no, o soul connection, tama ba? Mahal mo pa rin ang taong ito. Kumbaga feelings mo when things are good dito, they feel like destiny sa'yo. Kung tingin mong magiging okay 'to, parang tingin mo destiny kayong dalawa at na feeling mo rin na you still have an attraction together. Ito yung idea na the two of you could be successful 'pag nag-work out ang relationship or you are fated, talagang you are soul connection, could be your soulmate or twin flame. Kumbaga, you're still hoping na maging maayos din, 'no? Pero ano, ang ganda rito, ginamitan mo siya ng dalawang strategy, 'no? At alam mo na ang gagawin mo, how to deal with him kapag bumalik siya sa'yo, kapag ganitong approach niya. Kasi parang nakikita ko, siguro curious ka rin sa mga ano niya, 'no? Kaya lang pinipigilan mo rin sarili mo para mabigyan siya ng lesson, 'no? So, ang Knight of Swords dito, Aries Leo, parang this is Leo's energy coming to a rescue. The Knight of Swords, this is a fast and decisive, aggressive. Ito yung feeling na you have one foot outdoor. If he's bores you or lies, kung binor ka niya o nagsinungaling siya sa'yo, you're ready to cut him. No? So your feelings here sa kanya, mahal mo siya, but you don't trust him yet. And parang iniisip mo, you are too expensive sa mga drama niya. No? Kumbaga, you are using the King of Swords para protektahan mo ang iyong Two of Cups dito. You are exex you are actually essentially waiting for him na i-prove din ang sarili niya. But you're doing it with your hand, and you could eject him kapag hindi niya na ano yung standard mo, no? So, since your feeling are leaning towards the Knight of Swords dito, speed and decisiveness, you are likely going to reach a breaking point. So, maybe this weekend, this might gonna happen. He might gonna reach out to you. So, parang nakita natin dito, yan, no, lots of communications coming. So, paghandaan mo yan. Tingnan pa natin kung what's next coming towards you. What else coming towards Leo? You love him, but you don't trust him. Ang ganda, yan lalagyan na sa title, no? Gusto ka niya, pero mahal mo siya. Mahal mo siya. You're still giving him a chance. Maraming pag-uusap, magugulat ka, very no? Pag nag-hash word siya sa'yo, pag hindi na-meet yung standard or may ego pa rin na nangyayari, you will easily cut him being the King of Swords. So, very, kumbaga, oo, you still love him because nga pag okay naman sana, maganda namang relationship ninyo, no? Kaya lang, nakita natin dito, kailangan niya mag-level up para mapantayan ka. Oh, naku, advice sa'yo, give a relationship a chance, Leo. Work on your partnership daw. So the Spirit God wants you still to work on this relationship because this is parang tingnan natin, very strong soul connections with the Two of Cups, no? Especially the Sun is here. Wow, no? This March energy is good. And it's time to take back control of your life, Leo. Be confident like just an empress. And kita natin, no? Very confident, self-assured, 100%. Free yourself. It's time to take back control of your life, no? Pag
I think one karmic cycle will gonna be ending soon na magkakaroon ng lessons na stop it's gonna be ending soon na you're gonna leave Ten of Pentacles here. And you will allow him na ipakita rin na mahal mo siya, na kaya niyong mag-build ng Ten of Pentacles, no? Ayan, Leo. Daha. What is coming? Yan, no? So, yes, parang nakita natin dito, you're getting silence, no? Parang nakapokus ka sa sarili mo this March din. And that's why na nakikita niya you're glowing, no? Parang hindi mo siya iniinda, pero ramdam mo yung nangyayari sa kanya, no? Because you're doing tarot, so alam mo, aware ka sa feelings niya sa'yo. Especially, he might gonna be, siguro pagtapos ng reading na to, baka you might gonna receive some text, or maybe this week, you might gonna receive, or you might gonna be in the situation, so at least ready ka na, balikan mo na lang ang, na to, no? Balikan mo na lang ang reading na to, no? Para mag-guided ka talaga, because, some of you is flirt. Medyo gawan mo rin ng flirt energy, ang pag-approach when he call you back. But it's okay daw. Parang ngayon, you're loving yourself, no? Yeah, you're really taking back control of your life. Once na, kasi kung nauna siyang nag-break ng silence, means you're taking back control of your life na, no? Then, so marami rin mag-flirt sa'yo, nakikita natin, or somebody will gonna flirt towards you then, etong Marso. Ayan, some of you din, mga playfulness lang, enjoying what's happening sa nangyayari sa persons nyo rito. Natatawa siguro kayo, no? Nakikita nyo yung niya, no? Yung rock to bottom na. Because dyan siya dyan magiging maayos ang yung relationship, no? Yung dumating siya sa rock to bottom, na nagpakita ka rin ng coldness sa kanya. So, magiging totoo, no? Kumbaga, positive ang outcome. So, stay on that playfulness energy. No? You're enjoying this. Nag-e-enjoy ka sa nakikita mo na nagwo-work hard ang persons mo. Na dati he's just a Knight of Cups. Ngayon, no, he's standing also as the King of Cups. Dati Knight of Cups siya na may pagkakunting immature pa. Ayaw mo ng knight lang eh. Gusto mo ng totoong pagmamahal and gusto mo ng abundant life with him. So, kailangan mo rin gumawa ng mga strategy plan dito, no, para maging maayos. You're so smart, Leo. What else coming kay Leo? So I told you this is a past relationship. And both of you, past relationship mo siya during the past life. Kumbaga, continuations ng inyong relationship at yung mga karmic relationship na yan, it's about to end. Yung pattern na paulit-ulit nangyayari sa life mo, mapuputol na. It's not just only you siguro, pati na rin sa persons mo, no? So, mag-end ang inyong karmic cycle kung magiging successful ka rito, kung magiging strong ka na hayaan mo siya ang kumilos, no? Because maybe ito rin lessons para sa kanya na matutunan niya. So, yes, it's approved na past relationship mo siya. What else is message para kay Leo? Ano pang message para kay Leo? Nag-enjoy ako sabi sa'yo, mauwi sa wedding eh. Leo. So, this will take time a little bit, pero ikaw din tinitiis mo rin siya, nakikita natin dito, Leo. But these situations involve marriage. Sabi ko sa inyo, magiging successful. Kumaga, siya na rin siguro ang iyong makakatuluyan for the rest of your life. Kasi, parang at least nakita mo yung nag-upgrade din siya, no? Makita mo yung pagbabago niya. Pero nag-e-enjoy ka. So, ang inyong sitwasyon, mauwi sa wedding, no? Then, bibigyan naman kita ng ng archangel guidance para sa iyo lang na natin. Beloved one, ang mensahe sa iyo, Leo, ni Archangel Samuel, I'm helping you with your spiritual soulmate. Ayan na. So, talagang soulmate mo siya, no? Talagang kapast life mo, relationship mo siya. So, di ba kayo kinikilabutan sa reading na very connected? Ang iyong love life is divinely guided, Leo. This smart. So, tinutulungan ka niya sa spiritual soulmate mo, soulmate relationship. So, tama na talagang past life relationship mo siya. And what you're experiencing, this is a karmic, pero mag-e-end na ang inyong, mapuputol na ang pattern ng pagiging, niya, no? Ng matatanggal ng ego niya, no?
So, talagang he will face at ipaglalaban ka. Na yan ang gusto mong makita. No? Ang King of Cups niya. So, why? Archangel Chamuel is guiding you. Wow naman. It's nice. Pengi naman po ng like and hype dyan. At subscribe na rin po kayo. And please support our channel para po mag-grow tayo. And i-share na rin po ang ating mga video. And marami pong salamat sa nag-subscribe din, no? Thank you so much and God bless you po. Thank you. Nag-enjoy ako sa basa mo ha. So siguro next na lang ang career kasi kulang kasi napakagandang ano to eh na medyo nahabaan tayo dito sa yung love life kasi para lubusan kang ma-enlighten, no? So just take what resonate po, no? Just take what resonate, wag niyong ipilit. Kung hindi niyo naintindihan, ibig sabihin that message is not for you. Pero nakita ko this is a very helpful, no, sa mga nakaka-experience sa ano na to, no? Sa buwan na 'to, no, Leo? Ayan, thank you. And cross watchers also, no? The energy, pwede po mag-shift ang energy. It could be ang persons nyo ang nababasa ko o kayo, no? Ayan. Thank you and God bless you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?